Dahilan ng mataas na sulfuric gas emission mula sa Bulkang Taal, ating alamin kasama si PVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po sa inyo, ma'am. Sir, ayon po sa report, may naitala daw po ang PVOX na mataas na sulfuric gas emission mula sa Bulkang Taal kahapon. Ano po ang detalye tungkol dito? Okay, tama po kayo. Kahapon nakapagtala po kami ng 14,211 tons per day of sulfur dioxide. This is the second highest that we recorded so far this year. Last January 25, 2024, nakapagtala din po tayo yung pinakamataas, which is 15,145 tons per day of sulfur dioxide. So kahapon may mga kababayan tayo na nakatira sa barangay Bilibinwang and barangay Banyaga sa Agoncillo, sa May Batangas, na nakaamoy ng asupre. On an average, Dr. Bacolcol, ilang toneladang sulfuric gas emission na po ang inyong naitala mula sa Bulkang Taal simula nang pumasok po ang taong 2024? Simula nang pumasok ang taong 2024, Taal has an average emission of sulfur dioxide. Ito ay umaabot na around 10,000 tons per day on average. Sir, kasabay din po ba ng pagbubuga ng sulfuric gas ang volcanic earthquake sa Taal? At ilan po ang inyong naitalang volcanic earthquake sa nakalipas na 2 araw? Wala po tayong naitalang, halos wala tayong naitalang volcanic earthquakes in the past 2 days. In fact, isang earthquake lamang ang naitala natin for the past 48 hours. And for the past 9 days, isang volcanic earthquake lamang ang naitala natin. Ito pong activities na inyong naitatala, ano po ang indikasyon nito? May posibleng volcanic eruption ba ang Taal dahil sa mga aktibidad ngayon na ipinapakita po nito, sir? Indikasyon lamang ito na patuloy pa rin ang degassing activity o pag-release ng gases mula sa magma chamber ng Taal Volcano. Hindi ito indikasyon na magkakaroon ulit ng volcanic eruption. Bukod sa volcanic gas emission, may tinitingnan tayong ibang mga parameters bago natin masabi na ito ay sasabog ulit. Katulad ng pagdami ng lindol na sa ngayon ay hindi natin pa nakikita. Dr. Teresito, posible pa po bang maulit ang volcanic smog o VOG sa paligid ng bulkan, lalo na sa mga residenteng naninirahan malapit sa Taal? At nananatili pa po ba ito sa Alert Level 1? Yes, for the first question, yes. For as long as Taal Volcano is spewing out sulfur dioxide, there's always this possibility na magkakaroon ulit ng VOG. However, marami pong factors bago mabuo ang VOG. Isa na dito ang lakas ng hangin at ang temperatura. So sa ngayon, malakas ang hangin sa Taal area kaya wala po tayong namumuong VOG. Ang sulfur dioxide naman ay madaling ma-dissipate, lalo na kapag maulan o malakas ang hangin. Now, on the second question, maintain pa rin po ba ang Alert Level 1? Yes, maintain pa rin po ang Alert Level 1. Again, as I mentioned earlier, we have other parameters na tinitingnan before we raise it to Alert Level 2. One is the increase in seismicity na again, hindi pa rin natin nakikita ngayon. Another is if the volcano is inflated or namamaga ang dalisdis ng bulkan, among others. So sa ngayon po, ang nakikita lamang natin ay long-term deflation. Sir, so sa ganyang meron pa ring sulfuric gas no, na emission ng Taal, do you advise people near the area to still wear face masks? Yes, ganito yung advice natin sa mga tao, lalo na sa mga residente nakatira malapit sa Taal Volcano na magsuot ng face mask. N95 kung maaari, especially kung may masangsang silang maamoy na galing sa asupre. Okay, sa ibang usapin naman, Dr. Bacolcol, may iba pa po ba tayong bulkan sa bansa na binabantayan sa ngayon? Kumusta na po ang Mayon? At kung meron pang iba po tayong tinitingnan? Yes, right now, tinitingnan pa rin natin yung binabantayan pa rin natin yung Mayon Volcano and still on alert level 2 since December 8, 2023. Ang Canlaon Volcano naman ay nasa Alert Level 1. Binabantayan din natin yan since March 2020 yung Alert Level 1. And ang Bulusan Volcano naman ay nasa Alert Level 1 since October last year. Dr. Teresito, mensahe at paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan na malapit sa Bulkang Taal.
Katulad ng nabanggit ko kanina, pinapayuhan natin ating mga residente na nakatira sa malapit sa Taal Volcano na magsuot ng face mask. Again, kung pwede, N95. Kung sakaling may masangsang silang maamoy na galing sa asopre. Now, kung makalanghap sila ng maraming asopre, uminom ng maraming tubig para ma-dilute yung asopre. Kung malala na talaga, lalo sa may mga health conditions katulad ng asthmatic or may problema sa baga and other respiratory problems, then they need to see medical doctors. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. PVOX Director Dr. Teresita Bacolcol. Maraming salamat din po.